Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Full force ang PNP. Mayroong 25,000 yata na PNP ang activated para hanapin at hulihin si Bato de la Rosa na nagtatagong parang pugita. At ngayon ay full force naman ang NBI. Lahat ng mga tauhan ng NBI ngayon ay talagang hinahanap na si Bato de la Rosa. Meron ngang pinalabas na mga tracker team na maghanap kay Bato de la Rosa, pero ang sabi ng iba ay magbigay ng pabuya, 10 million. 10 million, malaki na yan, para ituro lang si Bato. Nangyayari yan kay Kibuloy, kaya natuntun yung lugar ni Kibuloy dahil sa 10 million na pabuya. Ayan mga kababayan, kaya dapat may pabuya yan para mabilis. Kung gusto ng drama-drama lang, ay wag na magbigay ng pabuya. Diba? Sabi nga ng iba, itong si John B. Crimolia daw, nandiyan na si Bato sa Senado, bakit nakawala pa? Diba? Sobrang maluwag. Sobrang maluwag mga kababayan. Kaya ito, meron tayong balita dito tungkol sa full force na paghanap ng NBI kay Bato de la Rosa. Courtesy ng Frontline. Full force ang NBI sa pagtugis kay Senador Ronald De La Rosa. Handang suyuri ng buong Pilipinas at bantay sarado sa mga backdoor ng bansa. Samantala si MMDA General Manager Nicolas Torre III handa rin tumulong maghanap ng senador. Ito yung maganda. General Torre, ang dami-daming hinuli niyan. Si Kibuloy mahilig magtago sa mga tunnel, di ba? Heartbeat, kasama yung magandang chikabib niya. Oh, hinuli. Mismo, presidente, si Digong, hinuli ni Bato, ni Torre. Walang takot si Torre. Kaya ako yung nagtaka kay PBBM, bakit hindi niya i-komisyon muli si Torre at bigyan ng assignment? Kasi alam naman natin na si Torre ay gagawin talaga niya ang kanyang mga assignment, katulad ng paghuli. Dito kay Bato, madali lang yan. Senador lang yan eh. Nahuli nga yung presidente, senador pa. General Torre. Tested na yan. Kaya ito sana, dapat, ito yung tinawag ni PBBM, i-commission na gagawa ng team na uhuli kay Bato si General Torre. Alright, so DZMM, video pala tong nakuha ko. Maraming salamat sa hiniram natin sa DZMM, nangunguna sa balita. May umarangkadang balita si JM Pineda. Ang ako'y absent, dinahanap na ko ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Sigaw ng sigaw. Nakita naman natin dyan sa Senado, yung iba tahimik lang, di ba? Si Bato ay parang sumasambulat na tae na nakalagay sa supot eh. Yung tae na ilagay sa supot tapos ihagis mo sa sambulat, parang ganun yung aura niya, no? Yung baho niya. Grabe yung bunganga. Ito, nakakatawa. Fugitive from justice o pugante. Ganito na ang turing kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng Justice Department matapos na maglahong parang bula ng pumusli palabas ng Senado. Ingat pa, parang tae, hindi bula. Investigation sa paglalabas ng impormasyon. Pero isa ang tiyaka, nagpakalat na ng tracker team sa ahensya para tuntunin si De La Rosa. Nakalerto na rin ang mga opisina ng NBI sa mga reyon. Ibig sabihin, nationwide ang manhunt operation sa Senador. Kung magsalita itong si Bato, sigaw ng sigaw yun ang naano ko eh. Akala niya, general siya, tapos yung sinisigawan niya yung mga pulis. Akala niya sa Senado, siya yung general diyan sa Senado na sinisigawan lang niya yung mga kasama niya. Akala niya lahat ng mga senador diyan ay DDS at nakikinig sa kanya. Hindi. Nandyan si Erwin, nakangiwi eh. Nandyan si Tulfo, Rafi, nakangiwi din. At siyempre, 11 ka ano eh. Kakalaban nila na senador diyan, hindi believe kay Bato de la Rosa, tapos pasigaw-sigaw. Dapat tahimik lang siya diyan. Kasalanan niya eh. Tanggap ng sweldo, walang trabaho, tago ng tago, pero may sweldo. Napaka naman na trabaho yan, napaka di ba? Unfair na trabaho. Wala nga.
lumitaw siya ngayon lang tapos kukunin niya lahat ng sweldo niya. Grabe mga kababayan niya. Dahil 7 buwan nagtatago eh. Ibig sabihin 7 sweldo niya hindi niya nakuha, kukunin niya ngayon. Kaya yun yata, kaya lumitaw siya sa Senado. Dahil 5 times 7, 35. 3,500,000 yata ang makuha niya, mga kababayan, na sweldo. O patuloy tayo, video courtesy ng DZMM. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arrestoin namin siya. Yun. Pero hinahanap namin siya ngayon. Wala na kaming explanation of if there's an ongoing actions that we are undertaking, of course. There's a dedicated teams to look after him. Wala rin daw deadline sa paghahanap nila kay Bato, lalo't alam nilang magiging mailap na ito ngayon. We don't have a timeline because if we will see him today, we'll arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis no sa Senado, we're tracking it. May patutsada naman si Matibag kay Senate President Alan Peter Cayetano na corner na raw sana si De La Rosa kung nasunod ang usapan nilang isusuko ang senador oras na hindi pumabor ang Supreme Court sa hiling na TRO. That is the problem now because of yung nangyari na protective custody ng Senate. Gentleman's agreement, dalaking usapan na pagka kailangan nang i-present si Senator Baton, the Senate will be the one to present him. Now that there is no TRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, Okay, so the itong si warrant is Matibag attorney to valid. kaya alam niya ang batas. Kaya nga, binasura yung TRO ni Bato, ibig sabihin, pwede siyang arestuhin. Hindi na-approve eh. Ang TRO ay nagpapigil yun sa pag-aresto. Ibig sabihin, kung binasura yung TRO mo, patuloy yung yung pag-aresto. Kaya kahit sinong tanungin na abogado, ay patuloy talaga ang pag-aresto dahil binasura ng Supreme Court. Ngayon, merong mga attorney na DDS, kaya sinabi nila na hindi pwede. Kailangan merong warrant galing sa local court. Yun naman ay paningin ng mga DDS na attorney, pero sa kabuuan in general, ay dahil na ang Supreme Court, nagbasura ng TRO, ibig sabihin ay legal at may basihan ang warrant of arrest ng ICC, mga kababayan. Kaya itong si Bato, ginugulo niya ang Senado. Ginugulo niya ang Senado eh. Nagkaroon ng putukan dahil kay Bato at dahil sa script ni Robin Padilla na baril-barilan. Yun yung may balita diyan na pinasok daw ni Robin Padilla yung mga baril niya at yung Scorpion na baril ni sino ba yun yung Sergeant at Arms. Yun daw ay kay Robin Padilla. Yun ang sabi-sabi ng mga Kasi may pinasok daw si Robin Padilla na mga mahabang armas niya. Marami yung armas si Robin eh. Maraming koleksyon yan kasi bad boy nga. Kaya ang diyan sa Senado, nagkagulo sa Senado dahil kay Bato, number 1, dahil kay Robin Padilla, dahil sa bad boy na mga senaryo na baril-barilan, and then Cayetano tuko, mahabang liig. Ngayon lang ako nakakita ng tao na mahabang liig eh. Yan si Cayetano. Ang puting tuko, si Cayetano. Kaya yung tatlo na yan, Bato, Robin Padilla at Cayetano, yan ang gumugulo sa Senado nung eksena nila na baril-barilan o shoot out daw yung mga butiki sa kisame ang binabaril. Butas-butas ang kisame. Sila yung nagpaputok eh, walang kalaban eh. Tapos bumibili pa daw ng mga first aid kit. Sabi ni Claire Castro, bumibili yung assistant ni Robin. Akala ni Robin marami ang masugatan. Grabe na drama. Scripted. Okay, tapusin na natin ang balita, courtesy ng DZMM. Isa raw ang tiyak ng NBI ngayon, hindi pa nakakalabas ng bansa. Isa raw ang tiyak
Tiyak ng NBI ngayon, hindi pa nakakalabas ng bansa ang senador base sa monitoring ng Bureau of Immigration. Kasama sa tinututukan nila ang mga backdoor sa Pilipinas na pwedeng lusutan ni De La Rosa. Biro naman ni ex-PNP Chief at ngayon MMDA General ito. Manager Nicolas Torre III, pwede siyang tumulong. Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan natin, mali mo, nagtago sa Landwick, nagtago sa Estero, nagtago dyan sa Kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Pag presidente ng utusan, automatic, no choice, di ba? Si Torre ang nanguna sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Ayan, Duterte siya nga yung nang sinabi lumabas ang ko, arrest kaya warrant ni niya Torre mula arrestuin sa ng ICC. presidente. Yan pa kaya si Bato. Binanatan ni Bato noon si Torre. Nung naging general si Torre, sabi ni Bato, lasing ka na Torre sa kapangyarihan mo. Yun yung paghuli ni Torre kay Kibuloy. Yun yung sinabi ni Bato. Ngayon, si Bato naman ang nalalasing sa pagkasenador niya. No? Sigaw ng sigaw. Akala niya na mga tauhan niya yung nasa Senado. Lahat yun, mga senador eh. At may mga pinag-aralan at mga disente. Hindi yung puro sigaw ng sigaw. Tapos ginaganon pa yung lamisa no, ni Bato. Talagang walang mudo na tao. Alright, anong masasabi nyo dito sa pagtatago ni Bato? Ito mga kababayan, ilang buwan sa tingin nyo bago mahuli si Bato? Ako sa tingin ko 2 linggo. Ano sa palagay nyo? Ilang araw bago mahuli si Bato? Paki-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at sa mga bagong subscribers, malaking tulong ang pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.